Sa Marine Headquarters, siniguro ni Garp na hindi magpapabaya ang dalawa, matapos magtrabaho ng husto sa maghapon, bumabagsak sila sa pagod tuwing gabi, ngunit si Helm Epo, determinado na maibalik ang kanyang dating estado, ay hinila si Kobe upang mag-ensayo ng palihim, nagsisikap na palakasin ang kanilang katawan at husay sa pakikipaglaban. Sa kalaunan, narinig ni Garp na magkaibigan pala sila ni Straw Hat Luffy na kamakailan lang ay napasama sa wanted list, sa halip na parusahan sila, sinubak ni Garp ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila, bagamat wala silang laban kay Garp, na-impress ito sa kanilang tapang at nagdesisyong itago ang kanilang koneksyon kay Luffy, pinapayagan silang manatili at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalayag ang Straw Hats patungong Little Garden, sina Mr. 3 at Miss Goldenwick ng Baroque Works ay nakatanggap ng bagong utos, naghahanda para sa susunod na pagsubok na haharapin ng crew. Pagdating nila sa Little Garden, nadiskubre ng Straw Hats ang isang isla na puno ng dambuhalang nilalang at sinaunang hayop, dahil sa takot, nagpa siya sina Nami at Usopp na manatili sa barko habang ang iba ay naglibot upang mag-explore. Naalala ni Nami na nabasa na niya ang tungkol sa isla sa isang libro, ngunit nang makita niya ang tamang impormasyon, huli na ang lahat, lumitaw mula sa kagubatan ng isang higanteng nagpakilalang si Brogy, ang pinakamalakas na mandirigma ng Elbaf, humiling siya kina Nami at Usopp ng alak, at sa takot, nagkunwari silang patay, natutuwa si Brogy at dinala sila sa kanyang kampo, kung saan nagluto siya ng karne ng dinosaur para ipatikim sa kanila. Ngunit dahil sa takot na baka sila ang kainin, sinubukan ni Nami at Usopp na tumakas sa gubat, subalit hinabol sila ng malalaking mandaragit, sa huli, napilitan silang bumalik sa kampo ni Brogy. Samantala, nakasalubong ni Luffy at Vivi ang isa pang higanti na nagngangalang Dory, ang matagal ng karibal ni Brogy. Ipinaliwanag ni Dory na siya at si Brogy ay nasa isang laban na tumatagal na ng 100 taon, tuwing sumasabog ang bulkan sa gitna ng isla, muling nagsisimula ang kanilang sagupaan. Samantala, sa kailaliman ng gubat, nakipagsanib puwersa sina Mr. 5 at Miss Valentine kay Mr. 3 na nagplano na hulihin ang mga higanti upang makuha ang kanilang malaking pabuya. Si Usopp na humanga sa marangal na laban ng mga higanti ay labis na na-inspire sa kanilang tapang at ang arap na maging isang matapang na mandirigma tulad nila, maging si Brogy ay tinawag na niyang master. Matapos ang isa pang laban sa pagitan ni Dory at Brogy na muling nauwi sa tabla, uminom si Dory mula sa isang bar-iles ng alak na ibinigay sa kanya ni Brogy, na nakuha naman mula kina Nami at Usopp. Lingid sa kaalaman ng lahat, nilagyan pala ni Mr. 5 ng pampasabog ang isa sa mga bar-iles, na naging sanhi ng pagsabog nito at matinding pagkasugat ni Dory. Dahil sa sakit at kahinaan, maling inakusahan ni Dory ang Straw Hats ng pagtataksil, wala nang ibang magawa si Luffy kundi labanan ng sugatang higanti at patulugin ito. Gayunpaman, nang sumabog muli ang bulkan bilang hudyat ng kanilang susunod na laban, nagkamalay si Dory at muling nagtungo upang harapin si Brogy. Alam na ito na marahil ang kanilang huling sagupaan. Bago pa siya umalis, inipit niya si Luffy sa ilalim ng isang dambuhalang bato upang hindi ito makialam. Habang naghahanda ang mga higanti sa kanilang itinadhanang laban, sinubukan ni Nami at Usopp na tawirin ang gubat upang muling makasama sina Luffy at Vivi. Gayunpaman, naharang sila sa kampo ni Dory, kung saan nakaharap nila si Mr. 3 na ginamit ang kanyang wax-wax fruit powers upang lumikha ng mga malatunay na replika na nagpakalat ng pagkalito sa kanila. Dumating si Zoro ngunit nahuli rin at naipit sa matigas na wax ni Mr. 3. Dumating si Usopp sa kampo ni Dory nang lumitaw sina Mr. 5 at Miss Valentine. Nauwi sa trahedya ang ginamit na pandaraya ni Mr. 3 nang mapatay si Dory. Nagluksa si Brogy habang umiiyak sa ibabaw ng bangkay ng kaibigan. Sinamantala ito ni Mr. 3 at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ikadina ang paa ni Brogy sa matigas na wax. Nahuli naman ni Mr. 5 si Vivi, habang walang awang inatake ni Miss Valentine si Usopp at itinarak ito sa lupa. Dinala nila si Vivi sa lugar ng laban ng mga higanti, kung saan si Mr. 3 ay patuloy na ginagapos si Brogy. Gamit ang wax-wax fruit powers, lumikha si Mr. 3 ng isang dambuhalang pedestal na hugis cake kung saan inilagay sina Vivi, Nami, at Zoro upang hindi makagalaw. Pinagmamalaki niya kay Brogy kung paano niya pinaglalaroan ang kanilang laban at naging sanhi ng pagkamatay ni Dory. Sa matinding galit, nagpumiglas si Brogy upang makawala, ngunit bago pa siya tuluyang makalaya, pinabagsak siya ni Mr. 5 gamit ang sunod-sunod na pagsabog. Mabilis namang muling pinatigas ni Mr. 3 ang mga gapos, muling pinanatiling walang laban si Brogy. Samantala, si Karu, ang tapat na pato ni Vivi, ay matagumpay na nahukay si Luffy mula sa ilalim ng bato. Sa tulong ni Karu, nakarating sina Luffy at Usopp sa lugar kung saan muntik nang putulin ni Zoro ang kanyang mga paa upang makalaya.
Napansin ni Mr. 3 na tila hindi nababahala sina Zoro at Nami, na tila kampante na dahil dumating na si Luffy, sa halip na makipaglaban, ginamit ni na Usopp at Karo ang kanilang talino upang akitin sina Mr. 5 at Miss Valentine sa isang habulan sa loob ng kagubatan. Sinubukan ni Luffy na wasakin ang wax pedestal na nagbabanta sa buhay ng kanyang mga kaibigan, ngunit pinigilan lang siya ni Mr. 3, matapos ang matinding laban, pinatalsik ni Luffy si Mr. 3 sa kagubatan, gayunpaman, bago pa makalaya ang mga bihag, napansin nila na tila ayaw ng tumulong ni Luffy dahil si Miss Golden Week, gamit ang kanyang color trap ability, ay ganap na nakontrol ang emosyon ni Luffy. Hindi mahuli ni na Mr. 5 at Miss Valentine sina Usopp at Karo, kaya't napilitan si Mr. 5 na gamitin ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang kanyang revolver na may lamang mga breath explosive bullets. Nang bumalik si Usopp sa pedestal, nadatnan niya si Luffy na kalmado at umiinom ng tsaa kasama si Miss Golden Week. Halos natabunan na ng wax ang kanilang mga kaibigan, sa mabilis na pag-iisip, ginamit ni Usopp ang isang flaming projectile upang sunugin ang damit ni Luffy at sirain ang marka na ipininta ni Miss Golden Week. Nawala ang kontrol sa kanya at nagbalik si Luffy sa kanyang sarili. Nang makalaya na si Luffy, sinubukan niyang sirain muli ang wax pedestal, ngunit muling bumalik si Mr. 3 na ngayon ay may suot na makapangyarihang wax battle suit, tinamaan naman si Usopp ng mga pagsabog ni Mr. 5, ngunit nagawa pa rin niyang utusan si Karo na tumakbo sa paligid ng pedestal habang hinihila ang isang lubid. Sinamantala ni Luffy ang pagkakataon, hinuli si Mr. 3 sa kanyang nagliliyab na buhok na hugis tatlo at ginamit ito upang sindihan ang lubid, mabilis na kumalat ang apoy sa kahabaan ng lubid at sinunog ang dambuhalang wax structure, sa wakas ay napalaya ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilitaw mula sa apoy, magkasamang tinalo ni Nami at Vivi si Miss Valentine, habang mabilis namang pinabagsak ni Zoro si Mr. 5, si Luffy at Karo naman ay hinabol sina Mr. 3 at Miss Golden Week, at tuluyang natalo ang dalawa. Samantala, si Sanji, na nag-e-explore sa ibang bahagi ng isla, ay aksidenteng natagpuan ang taguan ni Mr. 3, habang naroon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Zero, na walang iba kundi si Crocodile, napagtanto ang sitwasyon, matalino niyang pinalabas na siya si Mr. 3 at nilinlang si Crocodile na naniniwalang napatay na niya sina Vivi at ang Straw Hat Crew. Habang nag-uusap, dumating ang mga messenger ni Crocodile, ang Unlockies, isang buiter at isang otter, upang maghatid ng Eternal Post na nagtuturo ng tamang daan patungong Alabasta. Nang matuklasan ng Unlockies ang katotohanan, tinangkang atakihin nila si Sanji, ngunit mabilis silang pinabagsak nito, upang ipaliwanag ang kaguluhan. Nagsinungaling si Sanji kay Crocodile na may isa pang Straw Hat na nabuhay ngunit nagawa na niyang tapusin ito. Nasiyahan si Crocodile sa ulat at inutusan si Sanji na akala niya ay si Mr. 3 na bumalik sa Alabasta. Matapos ang tawag, ipinadala ni Crocodile si Mr. 2, Bon Clay, upang harangin at patayin si Mr. 3 dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkabigo. Habang lumuluha si Brogy sa pagdadalamhati para sa kanyang nasawing kasama, nagkamalay si Dory, napagtanto niya na matapos ang 100 taon, nang hina na ang mga atake ni Brogy, kaya't nawalan lamang siya ng malay sa halip na mapatay. Hawak na ng Straw Hats ang Eternal Post patungo sa Alabasta, kaya't muli silang naglayag, nagpaalam sina Dory at Brogy sa kanila, at bilang pamamaalam, isinakripisyo nila ang kanilang lumang mga sandata upang patayin ang isang dambuhalang higanteng goldfish na nagtangkang lumunin ang barko ng Straw Hats. Habang patuloy na naglalayag ang Straw Hats patungo sa susunod nilang destinasyon, lumalala ang kondisyon ni Nami. Sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan, ang mataas na lagnat at panghihina ay nagiging mas malala, dahilan upang mag-alala ang buong crew. Alam nilang kung hindi agad magagamot si Nami, maaaring hindi na niya kayanin.